'Di ba? Yung 18 marites ho, mga bossing chief amo sir, Diyos ko po, napakasimple ng sinasabi, no? Iisa-isahin po namin sila upang sa ganoon ay malaman natin kung mga nagsisinungaling. Pero gustong palabasin nung mga DDS kagaya nila Topacio na parang gustong palabasin illegal yung pagpapahiwalay-hiwalay at pag hindi pagsasama-sama ng mga 18 marites doon sa sa pagtatanong ng NBI. Sabi ni Sniper, at ang inimbakan nila sa balita ay ang bahay pala ni Duterte kasi may nasilip akong family picture nila Duterte malapit sa rice cooker. Inimbakan nila ng maleta. Ng maleta? Sa bahay ni dating Pangulong Duterte. Uy, saan mo nakuha yan? Ngayon no, mga bossing, no? Ito, pakinggan ho natin. Yung si Topacio, no? Si Topacio, eto siya yung kasama sa laging nagtatanggol sa 18 marites ho Hindi nila gusto ang iyong sinasabi, ididimanda ka. Totoo po ba yun, mga kababayan? Singongi. Singongi. Oh, bakit po dinemanda ng NBI? Bakit po ihinabla ng NBI? Dahil po doon sa mga pagpapakalat ng mga fake news. Di ba? Sino pa? Yung mga, alam niyo mga kababayan, kaya po yung isa naman vlogger nila, kay General Torre naman, iniratay si General Torre. Sa higaan, malubha daw ang sakit. Di ba? Dahil po may mga dahilan. Kaya idinidemanda po, mga bossing. Miski ho tayo, sinasabi natin, ay wag niyong palagpasin yan. Kasi kapag pinalagpas yan, madaming gagaya. At magkakalat lalo yung fake news sa atin. Ako ho, para sa akin, mas more on kapag hindi pabor sa mga DDS. Yung resulta, ano sasabihin nila? Wala yan, dinaya yan. Wala yan, kasi malakas ang kapit niyan. Gobyerno kasi yan. Ganun sila. Ayan nga, pilit ipinapalunok sa mamamayang Pilipino na dapat daw po hindi daw po dapat iniisa-isa yung 18 marites nila. Alam natin na tama yung prosesong pag-isa-isa sa pagtatanong doon sa 18 marites. Pero gusto ipalunok sa atin mga bossing na hindi tama yun. Kumbaga gusto sabihin, illegal yun. Paano nag-illegal yun? Nasa proseso yun. Ayan. Yung mga nagsusumbong ng katiwalian, sila ang dinidemanda. Yan na naman yung marites. Yung 18 marites nila, mga kababayan. Di ba? Yun yung pinipilit nila. Na, dapat hindi ito yung iniimbestigahan ninyo. Dapat hindi ito yung mga pinagtatatanong ninyo. Putang ina, yung mga marites nyo, yung 18 marites nyo, sa mga hearing at sa mga pa-interview pa lang nila, sablay-sablay na Tapos ang gustong mangyari nila Topacio, nila Defensor, paniwalaan agad ng NBI. Hindi ubra yun. Nakikita, napapanood ng NBI sa lisaliwa yung mga pinagsasasabi. De Lima, tumanggap daw sa kanila. Nahatiran daw ng maleta si De Lima. Sabi ng taong bayan, sandali, bakit hahatiran nila ng maleta si De Lima? Wala naman sa posisyon si De Lima. Hindi naman congresswoman si De Lima noong mga panahon na yan. Ngayon lang naging congressman. Medyo umano sila. Medyo biglang kumambyo sila. Di ba? Kung kayo ho, mga kababayan, kayo yung NBI at ito iimbestigahan sila at ito lumalapit sila. Pakikinggan mo yung mga reklamo nila. Didire-diretsuhin mo ba silang pakinggan? O papaniwalaan mo ba sila agad-agad, Ma'am Elvira? Siyempre hindi. Nakita mo yung mga pa-interview at yung mga press conference nila Puro kagaguhan yung mga pinagsasasabi. Ngayon, cross-examine muna natin.
alamin muna natin talaga kung katotohanan ba yung mga sinasabi nitong mga ito. Di ba, Topacio? Ganun yun. Normal lang. Yung ipatawag, isa-isa, yung 18 marites at isa-isa, pagtatanungin yung 18 marites. Sa halip na imbestigahan ang mga isinusuplong. Hindi pwede yun. No? Hindi pwede ho yun, mga kababayan. Kailangan alamin muna bago natin ipatawag yung mga isinusuplong. Alamin muna natin, baka may galit lang itong mga kupal na ito. Alamin natin, baka binayaran lang ang itong mga ito. Oh, alamin natin na baka may nag-uutos lang dito sa mga ito. Ganun yun. Tapos kapag ka nalaman nila, oh, hindi. Lahat sila, no, pinaghiwa-hiwalay na natin. Pero tama yung kanilang mga sinasabi at pare-parehas yung kanilang mga sinasabi. Ngayon, ipatawag natin si Martin Romualdez at ang presidente ng Pilipinas. Di ba gano'n naman po lagi yon? May irereklamo ka? O sige, kausapin muna kita. Alamin ko muna kung ano yung irereklamo mo. Ganun yun, mga boss. Sino pa ngayon ang magsusumbong? Di ba? Ano daw? Anyway ho, mga kababayan, yung 18 marites nila, o eto, bumalik ho sa NBI. At ito nakakatawa ho mga bossing. Nakakatawa ho sa kanila. Request nila, ano po, ang request nila, papayag sila na isa-isahin yung 18 marites na papasukin o interviewin, ngunit subalit, kailangan si Baligod laging kasama nung mga i-interviewin. Sabi ko, sandali lang. Paano naging isa-isa yon? Parang ang gagawing estilo niyan is kapag ka hindi na makasagot yung Marines na ini-interview, biglang e-entra si Baligod. Kapag ka medyo lumalayo na yung sinasabi nung Marines na yon, biglang e-entra si Baligod para ibalik doon sa tamang usapin o kung ano yung gusto nilang usapin. Di ba? Ngayon, sabi ko, ay hindi papayagan yan. Kasi baka ganun yung gawin. Pero pumayag ho ang NBI Pumayag yung NBI, mga kababayan, nakasama na si Baligod. Nung pumayag ho, mga bossing, sabi nila Topacio, hindi na daw sila papayag. Sabi nila Defensor, hindi na daw sila papayag. Bakit daw ho? Kasi hindi kakayanin ni Baligod. 18 daw yun, nakakapagod daw. Di ba naman mga kupal? Di ba? Ang gulo.